And I have no doubt that working together, America and Israel will overcome the challenges and seize the opportunities. I have to say that I'm absolutely confident that under President Trump's leadership and working together with you, Secretary Rubio, Marco, the best days of our alliance are still yet to come. Tila lalong naging malakas ang alyansa ng Israel at Estados Unidos, lalo na sa pinakitang suporta ng US sa pagpapalaya sa 3 Israeli hostages ng Hamas. Ayon kay Israel, Prime Minister Benjamin Netanyahu, pinag-uusapan na ng dalawang bansa ang isang common strategy para sa Gaza matapos ang kanyang pagpupulong kay US Secretary of State Marco Rubio sa Jerusalem nitong linggo. We will ensure that Gaza never again poses a threat to Israel. The unequivocal support of the United States on Gaza will help us achieve these objectives faster and set us on a path for a different future. Tiniyak naman ni Secretary Rubio na nananatili si President Donald Trump sa mungkahi nitong maisaayos ang Gaza upang tuluyan ng wakasan ang kaguluhan sa nasabing bansa. The President's been very clear. Hamas cannot continue as a military or government force. And frankly, as long as it stands as a force that can govern or as a force that can administer or as a force that can threaten by use of violence, peace becomes impossible. Sa isang pinagsamang press conference, binigyang diin ni Netanyahu at Rubio ang kanilang layunin na burahin ng Hamas bilang isang puwersang militar at pamahalaan, hadlangan ng Iran sa pagkakaroon ng sandatahang nuklear at bantayan ang sitwasyon sa Syria matapos ang pamumuno ni Assad. Kasabay nito, inihayag ni Netanyahu ang kanyang pasalamat sa Administrasyong Trump para sa pagpapataw ng mga parusa laban sa International Criminal Court o ICC na naglabas na arrest warrant laban sa kanya at sa isang dating opisyal na Israel kaugnay na umano'y krimen sa Gaza, isang paratang na mariing itinanggi ng Israel. Klein Singka, UNTV News and Rescue, Texas, USA. Diyos sa aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan.